Bakit may applied economics? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Disclaimer. The content on this channel is meant only to provide helpful insights, tips, and information on certain subject or topic. While we strive to provide accurate and up-to-date knowledge, this is not a substitute for professional advice. Always consult a qualified expert or professional for your specific needs. We encourage you to use this content as a guide for learning and additional information. If you think this does not fit what you want, please skip the video. Ano ang applied economics? Ang applied economics ay gumagamit ng mga teorya at prinsipyo ng ekonomiya upang matugunan ang mga totoong suliranin sa mundo at magbigay ng kaalaman para sa praktikal na paggawa ng desisyon. Narito ang ilang pangunahing termino na karaniwang ginagamit sa applied economics, kasama ang kanilang mga definisyon at paliwanag. 1. Supply at demand. Definisyon, ang mga ito ang pangunahing puwersa sa isang merkado. Supply, ang dami ng produkto o serbisyo na handang ibenta ng mga producer sa iba't ibang presyo. Demand, ang dami ng produkto o serbisyo na handang bilhin ng mga mamimili sa iba't ibang presyo. Paliwanag, ang ugnayan ng supply at demand ang nagtatakda ng presyo at dami ng produkto sa merkado. Halimbawa, ang pagtaas ng demand para sa mga dekuryenteng sasakyan ay maaaring magdulot ng mas mataas na produksyon at pamumuhunan sa sektor na ito. 2. Elasticity. Definisyon, sukatan ng kung gaano kasensitibo ang dami ng demand o supply ng isang produkto sa pagbabago ng presyo, kita, o ibang salik. Price elasticity of demand, sukatan kung gaano kalaki ang pagbabago sa demand kapag nagbago ang presyo. Paliwanag, tinutulungan nito ang mga policymaker at negosyo na maunawaan ang kilos ng mga mamimili. Halimbawa, ang mga luho ay karaniwang may mataas na price elasticity, habang ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain ay may mababang elasticity. 3. Opportunity cost. Definisyon, ang halaga ng susunod na pinakamagandang alternatibo na isinakripisyo sa paggawa ng isang desisyon. Paliwanag, tumutulong ito sa pagsusuri ng mga trade-off. Halimbawa, ang opportunity cost ng pag-aaral ay ang kita na maaaring nakuha kung nagtrabaho sa halip. 4. Marginal analysis. Definisyon, ang pagsusuri ng karagdagang benepisyo at gastos ng isang desisyon. Paliwanag, ginagamit upang ma-optimize ang paggamit ng mga mapagkukunan. Halimbawa, ang isang negosyo ay maaaring magdagdag ng produksyon hanggat mas malaki ang marginal revenue kaysa sa marginal cost. 5. Market equilibrium. Definisyon, ang punto kung saan ang supply ay katumbas ng demand na nagre-resulta sa matatag na presyo at dami. Paliwanag, sa equilibrium, walang labis o kakulangan sa merkado, at ang mga mapagkukunan ay mahusay na ginagamit. 6. Gross Domestic Product, GDP. Definisyon, kabuuang halaga ng lahat ng produkto at serbisyo na nagawa sa isang bansa sa loob ng takdang panahon. Paliwanag, ang GDP ay pangunahing panukat ng pagganap ng ekonomiya. Ginagamit ito ng mga applied economists upang suriin ang paglago ng ekonomiya at epekto ng mga patakaran. 7. Inflation. Definisyon, ang bilis ng pagtaas ng pangkalahatang presyo ng mga produkto at serbisyo sa paglipas ng panahon. Paliwanag, ang inflation ay nakakaapekto sa pagbili ng kapangyarihan. Sinusuri ito ng mga applied economists upang maunawaan ang mga sanhi at bumuo ng mga patakaran upang pamahalaan ito. 8. Unemployment rate. Definisyon, ang porsyento ng lakas paggawa na walang trabaho ngunit aktibong naghahanap ng trabaho. Paliwanag, ang mataas na unemployment ay nagpapakita ng hindi sapat na paggamit ng mga mapagkukunan, kaya't sinisiyasat ng mga ekonomista ang mga patakaran sa labor market. 9. Cost-benefit analysis, CBA. Definisyon, isang paraan ng pagsusuri ng mga gastos at benepisyo ng isang proyekto o desisyon. Paliwanag, malawakang ginagamit sa applied economics upang suriin ang pagiging posible at kahusayan ng mga patakaran o pamumuhunan. 10. Externalities. Definisyon, mga gastos o benepisyo ng isang aktibidad na nararanasan ng mga hindi kasali sa transaksyon. Negative externality, polusyon mula sa mga pabrika. Positive externality, edukasyon na nagpapabuti sa lipunan. Paliwanag, mahalaga ang pag-unawa sa mga externalities upang makabuo ng mga regulasyon at patakaran upang matugunan ang mga ito. 11. Comparative advantage. Definisyon,
kakayahan ng isang entidad na gumawa ng produkto o serbisyo sa mas mababang opportunity cost kaysa sa iba. Paliwanag, ito ang batayan ng kalakalan sa internasyonal, na nagpapakita kung bakit kapaki-pakinabang ang espesyal isa at pakikipagkalakalan ng mga bansa. 12. Monetary policy. Definisyon, mga aksyon ng Bangko Sentral upang kontrolin ang supply ng pera at interest rates. Paliwanag, ginagamit upang pamahalaan ang paglago ng ekonomiya, inflation, at employment. Halimbawa, ang pagbaba ng interest rates ay maaaring maghikayat ng pagpapautang at pamumuhunan. 13. Fiscal policy. Definisyon, mga desisyon ng pamahalaan ukol sa pagbubuwis at paggastos ng publiko. Paliwanag, ginagamit upang maimpluwensyahan ang aktibidad ng ekonomiya, tulad ng pagtaas ng paggastos ng gobyerno sa panahon ng resesyon upang pasiglahin ang demand. 14. Human capital. Definisyon, mga kasanayan, kaalaman, at karanasan na taglay ng mga individual na nag-aambag sa produktibidad ng ekonomiya. Paliwanag, ang pamumuhunan sa edukasyon at pagsasanay ay nakikita bilang paraan upang mapahusay ang human capital at paglago ng ekonomiya. 15. Economic efficiency. Definisyon, isang kalagayan kung saan ang mga mapagkukunan ay naipapamahagi sa paraang makapagbibigay ng pinakamalaking benepisyo. Paliwanag, nakakamit kapag ang mga produkto ay nagagawa sa pinakamababang halaga at napupunta sa mga taong pinahahalagahan ito ng lubos. Ang mga konseptong ito ang pundasyon ng paggamit ng mga prinsipyo ng ekonomiya upang lutisin ang mga praktikal na problema sa larangan tulad ng pampublikong patakaran, estratehiya ng negosyo, kalusugan, at pangangalaga sa kalikasan. Ano ang ibig sabihin ng GDP at ng CBA? Paki-comment ng inyong sagot. Thanks for watching.